Pag may nakikita akong ganitong pwesto, parang ang sarap magtayo ng maliit na kubo, tas pagka oras ng pahinga dyan ka magre-relax, paka-presko. Tsaka yan yung ano yan yung bang kung iisipin mo yung buhay probinsya or buhay bukid, ganyan ang makikita mo, kubo tapos may puno sa ilalim ng puno yung kubo, di ba? Iniisip mo pa lang o nakikita mo pa lang parang nare-relax ka na. Meron kaming kasabay dito, nauna lang kami ng mga ilang araw. Ito kay Kuya Boy, crafted din na mistisa. Pagka ano, ganito rin na i-ordering ko. Nagdidilig sila. So ngayon po yung pangalawang pitas natin dito sa sitaw namin, ano. Siguro kaya na may 2 bundle, 3. 2 bundle malamang. Yan yung sa dulo kasi hindi pa sumabayan. Mauna ulit tayo ng mga ilang pitas dito bago mamungay sa dulo. Ayan ang actual size nya, no? Ganyan kahaba. Ganda na size, oh. Kaya lang medyo umaba yung presyo ng sitaw. Umaba ng 20 pesos. Laki ng binaba. Pero ano pa rin ang presyo, panalo pa rin, hindi naman ganun kababa. Mag-almusal tayo ng dagis. Ayan, oh. Makain ba kayo ng dagang bukid? Ayan, oh. Adobe. Sangkot siya muna, tapos mamaya gigisa ulit. Bali 2 kulo para hindi malansa. Well, di na malansa ang daga, pero mainam pa rin yung 2 kulo. Napakama naman dito kagabi. Oo, kagabi pinakuluan namin, tapos ngayon sangkot siya. Nagkakabilaan ba kayo? Ang Bulacan White, ganyan ang kulay, ganyan ang bunga, puti. Medyo malaki-laki susulong nung pangalawang harvest natin. Anong basal? Madalang na yung segunda.
Ano may yung baso? Ako 5. 5 yan. Tsaka 2 kay Daki. Kaya 3 sa'yo, de. Kaya yun. Sige. Mainam sana kung makawalo. Siyam. Ang gawin? Ha? 85. Ba? Ngayon eh. Oh, 85. Ba? Aling. Tingka. Bilang. Wala ko eh. Kala ko kita siya nga mo. Ratio, 85. 55 tama yun. O, 85 yan ano nga nang ka eh. 55. 85 ang 85 walot kalahating ano. Walot kalahating bundle. Tinong gumagalaw. Pipitasin na namin yung papaya panggulay. Ay, 5 bundle lang. Iwanan natin yung malalaki. Gusto kasi sa palengke yung mga maliliit lang na ganito. Panggulay. Ito. Itong unang namin papaya dito. Ano na, 2 years na mahigit. Ay, may bunga pa rin. Kaya mataas na eh. Nakakailan na sila pa? Ilang natanong kagabi kung nakailan. Kung isang gano'n sa 4 na lang ta. Kaya. Pag kasi kahuron mo kami, may nalaman mo nga rin kami. Pastisa rin yata yung variety nila kami. Mas isa nga daw. Hindi naman ko nakilala yung ano doon talaga. Ay, dyan na siya. Di pa ano nga. Hindi naman ko kilala doon. Aldo ata pare, spray ang dore at nga palya ka rin. Doon dinigit ko na ng mag-spray. Hindi nga ba? Ngano kaya itapon niya? Wala mo trek, magdilig la. Dilig niya. Pati dahon niya eh. Ini-spray nila eh. Makapul niya. Lalawan-lawan ko ito nila. Tama mo kanya nung rin ito. Di charge. Kaya doon sa may lagpas Sa may kamatis, oh. Lagpas na lang. Bilang ka na bang gamot ha? Ikaw pa yata ng gamot ha? Kaya siguro pang tatalo yung video na boss ng pagkaya eh. Lagay sa belaan, ay biskaya na. Kahit ganun karami yung inaan niya, hindi man niya makukuha yung kinito nung dito. Shock, anakan to. Gok-gok yun pa niya. Japan yan, taka may low niya. Yung good. Isang segunda. Bali 97. 97 na at kulang lang ng 3 tali sa laksa. Pati yung kay Daki. Yung kay Daki kasi naka ano eh, halos 27 na. oo, kulang 3 bundle. Yan, 1,000 isang laksa.
talikan niya, gastro yan mo. Tali. Gastro talaga pang. Kaya sa ako, pwede sa ako. Ipot na lang ako doon. Gastro na, bato sa akin yan. Badal yan kasi. Wala na kami distro eh. Wala na. Ang bata. Last tip eh. Lapit na maglaksa mga kaibigan. Susod na pitas, laksa na to. Kaya yung bata ko kaya, diniretso kaya hanggang sa dulo. Sabi ko, kalahati muna. Dire-diretso na. Wala nang balangon niya. Tigas ng daan. Ayun tayo. ka na. Ha, kakain eh. Ha? Okay. Kain ulit tayo. Nagbuhay para mabuhay. Hmm. Eh, pagpapalo na. Hmm. Ang tagod na ano? Marami pala isang kalating kilo. Oh. Isang piraso lang. Ah, Isang piraso lang. mukhang makakachinchin na yata si Daki. Oh. Marami na, hindi natin maubos. Oh. Atin ito. Naku yun. Naku. Ito mali. Ano balita pare? Sinyek po namin yung ampalaya guys. On goods naman. And guys, so, talab na po yung pataba. Basa pa pare na. Kahit bukas na tayo magdilig. Oo. Pare, okay na pare. Yan. Basa. Basang-basa pa po. Talab na po yung pataba guys. Nung nakaraan, naninilaw po yan eh. Mas mainam talaga yung dilig. Naiinip lang si boss eh. Nga lang, nakakainip talaga pare grafted eh. Pagka po kasi grafted, matagal bago makarecover. Pero po pag nakarecover na yan, tuloy-tuloy na po yan. Ano pare? Hindi tulad ng buto pare, no? All goods na. Full recover na yan. Basta huwag lang tayong makakalamidad. Dire-diretso lang. May pailan-ilan pa rin na ano pa rin eh. Ayan sa dugtungan Puputol yung Yung dugtungan. talagang ganyan, di may Ang katulad nito. Dugtungan yan. Katugol sa dugtungan. Ano? Natuyo siya. Bukas pare, mag-spray ulit tayo pare. Bukas pare. May higad. Yan may higad. Yung kasi. Merong nalanta. Dahil ito pare oh. Merong nalanta rin eh. Ano kaya Ay, to? dami niyang ano. Kailangan natin mag-spray.
Yung naninira ng dahon, oh. Dami. Ayan, oh. Sa duktungan niya okay naman. Nalantas siya. Nahalanta, kaganda pa mo. Pare, mag-spray tayo. Kailangan natin Meron ako mag-spray. nakitang na ano. Nalanta. Ayun, Yung dalawa. pa isa, oh, dalawa. Marami din siyang ano, yung... Ay, pare, oh. Down lang. Down lang. Naninira. Sinisip-sip po kasi nila yung ano yan, eh. Pare, tapakan mo pare. Sinisira niya ang palaya. Tanggalin natin yung dahon ng patola para makalaki sila. Ano yung nakita natin na tuyo? Dili para nakakita kong siya. Bali tatlo. Tatlo. Okay, huwag na nating kunin, palalain, agapan na natin. Mainit po kasi yung mga ganong insekto. Nalagyan pare ako sa mata nun dati, parang nasili. Mabdi yung pare. Mapdi yun. Nung pumipitas tayong sitaw. Ano para hindi maglambing. Sana huwag magloko. Nagluloko po itong aming yung nakaraan. Nakadalawang karga lang po ako. Ayaw nang gumana ng discharge na battery. Dalawang klase po kasi ito. Pwedeng discharge, pwedeng dibomba. Buti meron siyang dibomba pare. Pag nalobat yung battery. Sample! Try mo nga pare kung gagana. Magana pare. Oo. Spray natin. Spray na po tayo guys. Araw-araw andito tayo para na-check natin kung merong maninira. So itong mababa, ayan, pinapalinis ko na rin kay Dake. Meron siyang isang kasamang trabaho. Ayan, unti-unti nalilinis na. Para habang unti-unti ring natutuyo, pwede nating igayak. I-spray na lang namin ng herbicide kasi masyado na makapal. Hindi na kaya ng grass cutter yun eh. Ayoko naman gumagamit ng talim. Natatakot ako sa mga gumagamit. Lalo na pag kasi ang talim, pag gumamit ka ng talim at tumama sa ganyang matigas, delikado. Minsan
nabubungi yung talim, tumatama sa paa or nakakalag yung pagkakakabit, matigas yan kaya spray na lang namin. Tapos pag natuyo tsaka lilinisin para pagdating ng siguro November, December, patuyo na yan o next month na to. Siguro bago magpasko maraming tayong tanim, halos puno na to bago magpasko yung December na yun. Tapos ito nabungkal na, okay na. Siguro bukas pwede nang i-order ng punla to. Meron kami mga nakikitang nalalanta ano to pang-apat na to. Yung malalaki na pa naman yung nalalanta, yung isa buhay pa yung talbos, may pag-asa pa, pero yung tatlo tuyo na yung talbos. Nakakapanghinayang kahit pa isa-isa lang kasi kung kailang malaki na. Tsaka so palagay ko yung sinasabi ni Patrick na yung insektong mabaho nakakapit sa ilalim ng dahon na yun, kaya nag-spray sila. Konti lang naman, mga apat ay ito pa pala isa pang lima na to. Ito patay itong isa, 6. Ay yung buhay pa yung talbos nyan. Ayan nalalanta sila. Ay, wag na sanang dumami, kaya kailangan talaga kaka-spray lang namin yan kamakalawa. Tagal-tagal natin inaalagaan Tapos na to dito, Trek. Tapos na to. Tapos na yan. Sige. Kaninang yung kulay pulang parang yung bag wiper. Kaya siguro may nadadali, no? Bawat madapuan nila yan, susunog yung dahon. Kaya, nasunog yung dahon. Yan yung mga naninira. Ito. Ayun, sino kaya pala ayun, ang dami, Buti napansin namin yan. Nako. Na-spray mo na ba? Ba't di namatay yata? Hindi mamaya. Namatay, marami na ako nakitang bumagsak niya sa unang na-spray. Yan niya, kaya nasusunog yung dahon. Diba? Kailangan talaga dyan nakamonitor ka araw-araw. Umaga't hapon ba? Ayun ginagawa ko, sa umaga papasyalan ko yan, tapos sa hapon papasyalan ko rin bago tayo umuwi. Yan na yung naagapan. Buti 5 lang yung nakadali. Tapusin lang namin itong spray. Konti na lang, 3 sila 2, 4, 6, 8 walang tudling na lang. So yung palang insekto na yon, nadali na si Patrick sa mata. Muntik na ako nabulag dun. Mainit. Mainit talaga sila. Palagay ko yung binubuga nilang ihi kaya. O meron bulo yun niya, may bulo. Yung bulo pa nila. So mainit talaga. Matagal si Patrick na anuhan pala sa mata nun. Kaya mainit. Kaya mainit sa halaman. Tapos mainit siya. Oo. Kaya pala yung dahon ng ampalaya nasusunog. Nung pumipitas kaming ng gabi, sitaw. Biglang nalaglag sa mata ko. Pala ko na yung nalaglag. Tapos nung ginanong ko, umapsi sa mainit. Yun na pala yun. Kumbaga meron din silang kamandag, lason. Lason. Yung mga insekto kasi halos lahat naman merong tinatawag na yung defense mechanism. Tulad nung pusit, bubuga siya ng black liquid. At nga pala, nabasa ko yung comment do sa pinost kong Facebook, sa Facebook kanina, yung dagang bukid. Nagtatanong ano daw kaibahan ng dagang bukid sa dagang bahay, paano malalaman? Kasi yung dagang bukid, kung makikita mo, makinis talaga siya. Parang pwede mong gawing pet
Makita mo yung balahibo, makinis. Tapos yung katawan niya, oh, brown. Yung dagang bahay, maitim. Tapos yung balahibo niya, parang basta marumi siyang tingnan. Mapapansin mo naman. Yung dagang bukid na kumakain ng palay, makikita mo. Maganda itsura, malinis ang itsura. Kaya yun ang kaibahan. Hindi mo mapagkakama, hindi mo pa pwedeng mapagpapalit. Basta may balahibo, may balat. Wag lang yung babalatan. Ako mamaya niluto. Kasi nakabalat niya, pareho na yung itsura eh. Pero palagay ko iba lasa nun. Mm. Iba yung dagang bukid. Malinis yan, palay lang kinakain yan eh. Okay, tapos na.